may boses ko. So, jump muna tayo sa Module 6, QA/QC. Bakit nga? Yung inorganic mo, gagamitin mo nga sa Analysis 1. Yung nga lang, nandun ka na sa Analysis 1, diretso na natin sa Analysis 2. Yung QA, wala tayo yan. Tama ba? Sa yung curriculum nyo. Kasi dapat naka-incorporate siya sa MANUF. So, nagpo-QA ba kayo sa MANUF? Hindi nga, di ba? Usually ganun eh. Kaya usually sa review na lang siya nakaka-capture. Okay? So, Module 6 ay dulong module. Isang paalala. Ano nga ang problema natin sa dulong module? Usually namamadali siya. Tama? Hindi nyo pa ma-visualize, no? Kasi nag-review ka 4 months, pagod na pagod ka, magte-take ka ng 2 araw na exam. So tendency mo, sa dulong-dulong exam, gusto mo na magpahinga. Kasi nandun yung subconscious na sa wakas, patapos na siya. After 4 months of hardship and puyat and everything, nalalasahan mo na makakapahinga ka. So usually nagiging careless ka dyan. Usually namamadali mo siya. At usually yan ang cause ng pagbagsak sa mga aral na estudyante. Aral na aral, alam mo yung tipong 85 and above yung first 5 modules, pagdating ng module 6, line of 5. Kasi nga namamadali. Okay? And one key testmanship commandment, kumbaga, focus on the first and last parts of the exam. Bakit kailangan mag-focus sa first? Kasi kabado ka niyan. Hindi pa nagsisink in na nag-e-exam ka lang. Tama? At nandun yung mindset na last exam ko na sa Pilipinas. Di ba? Nakakataranta ng konti. Last exam ko na to para makatrabaho. So, first module, kakabahan ka talaga. Natural yun. Mga after 10 to 15 items, magsisink in lang. Magsisink in lang din. Nag-e-exam ka lang naman. And then yung last module na, mamamadali mo talaga. Okay? So, yun. Ano ang puso ng ANA 1, ANA 2, or Analysis 1, Analysis 2? It's all about quantitative variable. So, ano nga ulit pag quantitative? Checking ka for, the quantity, the amount of the active ingredient. Ang tanong, active ingredient lang ba mine-measure? Hindi. Kasama yung inactive ingredients. Kasama rin yung, impurities. Kasi walang perfectong produkto. Kahit pa yan, naturally, ukurin. Okay? Kasi yung synthetic, given yan. Hindi yan perfect kasi ginawa ng tao, natural. Okay? So, yun. Ano nga ang nauna muna kapag magko-complete assay ka, you should do first, qualitative. I-check mo muna kung nandun siya o wala. Kasi nonsense, bilangin, or mag-quantitative kung wala naman pala siya doon all along. So, ano ulit ang tawag sa qualitative? Identity testing, confirmatory testing. At yun nga yung mga color reactions na nabaliw tayo sa inorganic med. Okay? So yun, basically, ang quantitative variable nga daw, ginagamit para makadetermine ka ng quality. Paano ka makakadetermine muna ng quality? Kailangan mo muna mag-set ng basis. Okay? Ano yung basis? Yung standards and specifications. Diba? Kasi chine-check mo yung quantity niya. Tapos, ngayon pag nabilang mo, saan mo i-compare, diba? Paano malalaman na tama yung bilang ng active kung wala kang basis o comparison? So, how do you set the standards and specifications? Ang tawag doon, quality control din. Kasi ang common na estudyante, kagaya ko, na bobo sa pharmacy, ang thinking, pag quality control, itatest ko lang yung gamot, that's it. Hindi. Pati yung pag-set mo ng standards ay quality control. Diba? Kasi yun yung magiging standards mo for quality so that you can control the future batches of your products. At malayo nga to sa mga usual 2 subject kasi product focus to eh. Ayoko ng mga product focus na subjects eh. Dosage forms, manu, physical pharmacy, wala lang, ang boring kasi hindi mo makita yung mga sakit, gamot, etc. Anyways, so application nga ito ng quantitative analytical chem saan? Bale, unang-una, yan talaga. Analysis and determination of the strength or potency, okay? And even of course, the quality of your product. Pwedeng finished product, pwedeng raw material. Tama?
Siyempre, dapat i-check mo muna kung okay yung quality ng raw material. Kasi nga, kung raw material pa lang, palpak na, malamang, pag ginawa mong produkto yan, palpak din. Kaya nga raw material quality control ang nauuna. Okay? At sabi nga ni Jenkins, by the way, ang good news sa Module 6, predictable yan. Si QA/QC, predictable. Kasi Jenkins pa rin ang reference na 1974 pa yata ang last published. Siya pa rin eh. At konting USP, syempre hindi mo naman may memorize ang USP. So, guided naman yan ng kahit anong review center. Kung ano lang ang aaralin mo, yun lang talaga. It's very predictable. Okay? Maggulat man siya ng problem solving, mga 1 o 2 points lang naman. Okay? So, yun. So, ang sabi nga, pati, ano ina-analyze mo, o ina-assure mo, o ina-ascertain mo ang quality? Mga official. Official chemicals or raw materials, official pharmaceutical products. Pero syempre, hindi po tayo restricted sa official lang kasi marami kang non-official na mga preparations. Okay? So yon. At dati nga kasama ang analysis ng chemical constituents in the human body na pwedeng tumaas o bumaba pag may sakit ka. Pero ngayon, hindi na to sa pharma or hindi na to covered ng QC1 or analysis 1. By the way, sa inyo ba QC1, Abby? Then, no, ANA 1, ANA 2 na eh. Okay, so yun. Pag sinabi kong QC1, ANA 1, Analysis 1. Kung sinabi kong QC2, Analysis 2. Kasi for the longest time yun talaga mga pangalan yan, pinalitan lang naman yung name. Kaya naman yun yung curriculum. Maraming subject, same context, same content, pinalitan lang talaga yung name. Anyways, dati nga sa QC1, pasok yung pag-analyze ng chemical constituents sa human body. Ngayon, nasa na yan? Ha? Sige, biochem, ano pa? Hindi, chemical constituents ng body eh. Na pwede tumaas o bumaba pag may sakit ka. Clean farm, sige. Pero sino na gumagawa? Tayo ba? Yun yung punto ko eh. Hindi na nga. Wala na sa pharma yan. Nasa medtech na. Anong branch ng study nila yan? Clinical chem. Clinical chemistry. Tapos yung analysis daw ng mga gamot, pati metabolites na nasa dugo at nasa urine ay dating ginagawa sa QC1. Ngayon, nasa na to? Clinical pharmacokinetics. Diba? Ganun naman lagi ang kinetics eh. Nagsusukat ka ng gamot at metabolites sa mga fluids mo, usually blood and urine. So dati napakalawak ng QC1. Ngayon, restricted ka na lang sa analysis and determination of the potency or purity. And also, of course, the quality of your chemicals, raw materials, pharmaceutical products. Doon na lang tayo nakafocus. Okay? So yun, ano nga ba pag sinabing quality as applied to pharmaceutical products? Ano ang unang pumapasok sa utak nyo pag sinabing quality? Ito. Ha? May standard, ano pa? How do you set your standards? O pag namimili ka ng jojowain. Sorry. Ayaw ko ng tingin mo. Di ba? Pag bibili ka ng pagkain, Sarap. di ba may mga checklist ka sa utak mo? Siyempre, una, masarap ba to? Pangalawa, mura ba to? Pangatlo, malinis ba to? And then, yung minor details. Mainit pa ba to o malamig na? Bagong luto ba to? Etc. Tama, Vincent, diba natatawa siya? Pero yun nga yun eh. Meron kang checklist ng standards mo na gusto mo mag-conform muna yung produkto. Sa case natin, pagkain, di ba? Bago mo siya bilhin. Okay? And syempre, yan nga yung suma total. Suma total na characteristics ng iyong produkto. And when we say suma total, it's not restricted to the desirable characteristics only. Kasi there's no such thing as a perfect product because it's not a perfect word. Di ba? Kaya po, pati yung impurities nga, tinetest mo. Nilalagyan mo na lang talaga ng limit. Kumbaga yung mga undesirable or kapangitan na characteristics ng produkto mo, i-check mo pa rin yung bilang. Okay? Kasi pag masyadong madami, rejected. Pag masyadong konti or saktong konti lang, pasok sa limits, edi pasado. Okay? So, yun lang. Anyways, sorry. So, ayun. Siyempre, pag-usapang gamot, no, is the sum total of all the characteristics na magko-contribute sa safety, efficacy or effectiveness, and reliability of your product.
So madali na may safety effectiveness eh. By the way, ano yung difference ulit ng effectiveness sa efficacy? Alam ko ako nag-discuss yan sa inyo nun, Bicol 1. Pag efficacy, controlled yung environment, controlled yung protocol. So sa clinical trial nga din yan. Okay? Kumbaga, pinainom mo yung gamot sa mga pasyente tapos walang ibang pwedeng inumin na gamot. Controlled eh. Para malaman mo yung galing ng gamot mo in itself. Pag effectiveness na, ano yun? Tinetest mo na ang epekto ng gamot mo under normal conditions of use. So, hayaan mo na yung ibang pasyente inumin sa umaga, sa tanghali, sa dinner time. Hindi kagaya pag-control, pare-pareha sila ng oras. Sa umaga lang inumin, etc. Controlled din. Okay? So yung effectiveness, parang hinahayaan mo lang makita nating lahat kung ano magagawa ng gamot kapag normal mo lang siyang ginagamit at sinasabay din sa ibang gamot. Okay? And even multivitamins, etc. And food supplements. Alam ko binibilang mo pa yung drugs. Pinapatong lang pala. Anyway, so yun. So pag tinanong, anong pinaka-accurate na description ng quality? Apat na choices yun eh. Kahit mo may sulat, ang nakalagay lang sa letter A, it's a concern of the production department. Letter B, it means that the quality control laboratory must adapt protocols in accordance with the USP. Letter C, the human resources should hire qualified personnel and the technical committee should have standard equipments. Letter D, quality is everybody's business. Ano sagot? Quality is everybody's business. Hindi yan trabaho lang ng production line, di lang yan trabaho ni HR, di lang yan trabaho ni QC lang. Holistic ang quality, pangkalahatan. Lahat ay mai-involve from the housekeepers, okay, to the working environment sa loob ng laboratory, to the environmental conditions na kung saan nakatayo ang planta mo. Huwag na isulat eh. Ine-elaborate ko lang maigi na lahat ay titingnan mo to assure quality. Yun ang QA. Okay? So yun, may 1 point ka na kung alam mo yung quality is everybody's business kasi laging tinatanong. Na-assure lang naman nila na intindido natin ang quality ay pangkalahatan. Yun yun eh. So ano difference ng QC sa QA? Ha? Anong difference ng control, quality control sa quality assurance? Ano sabi ko kanina, pag quality control, di ba? I-check mo yung produkto mo kung babangga siya sa standards. At syempre, yung pag-set ng standards nga, trabaho rin ni quality control. Okay? So, it will integrate nga those standards and specifications into your product. Paano? Through CGMP. Ano yung CGMP? Current Good Manufacturing Practice. Ano yung CGMP sa Bicol? Biglang gano'n. Wala yan. Kapapaghalo nyo eh. Cyclic guanosine monophosphate vasodilator. Diba? Wala lang. CGMP rin eh. At ano pa? Ang nai-integrate nga. Ano ang ginagamit natin to integrate standards or quality sa ating mga produkto? Siyempre, research. Diba? Research, product research, formulation research, etc. At ano pa nga? Quality control guarantees within reasonable limits na ang produkto mo as much as possible ay free of impurities. Pero pag hindi posible, ano na lang ang magagawa natin? Set limits. Diba? Lagyan mo na lang ng limit kasi most of the time, imposible nga siya. At dapat ang produkto mo ay stable. Ano ulit pag sinabing stable? Ano una pumapasok sa utak natin? Nare-retain niya yung characteristics niya over time. Kumbaga, kung ano yung characteristics niya nung ginawa yung produkto, dapat pag ituturok na sa tao o iinumin ng pasyente, same ang characteristics dapat. So, paano kinukuha ang stability? Tinatanong, ano ang tawag sa study that we use for stability testing? Mali yung tanong ko, sorry. Ano ang nakukuha, stability test yung sagot eh. Ano ang nakukuha daw ng stability testing pala? Good, shelf life. Shelf life ha? Hindi ba expiration date? Hindi nga. Magkaiba ang shelf life at expiration date. Maliit na detalye that we tend to ignore. Shelf life yung buhay ng produkto mo. May date ba yun? Wala.
Expiration date, may date. Mamaya na lang, balikan natin. Hindi nyo nadaanan sa QC2. Okay? So, anong pinaka-focal point ng ANA 1, ANA 2? I-assure na yung API mo na amount ay parehas ng nakasaad sa label claim. Pag sinabing 300 mg, dapat ang active 300 mg. Yun lang naman yun eh. At syempre, kailangan ma-assure mo rin na, sige, nandun yung active ingredient, kaya lang, sure ka ba kung mare-release nga siya? Tama? So, yung ability ng dosage form mo to release your active ingredients, especially sa solid dosage forms mo na mga tablet, capsule, enteric-coated tablets, sustained release tablets, constant release tablets, delayed release tablets, lahat yan dapat nare-release yung active. At pag hindi, ano ang ikababagsak ng produkto mo? Kasi di ba, dahil tama yung active, pasado ang efficacy. Pasado rin ang safety. So saan siya ngayon babagsak pag tinanong? Pag hindi nare-release ng gamot mo o preparation mo ang active ingredient, babagsak siya sa reliability. Tatlo, di ba? Balik natin, kung hindi na maalala. Tatlo tinatest mo safety, effectiveness, reliability. So again, pag okay yung active, malamang safe, effective yan. Tama? So pag hindi naman yan nare-release, then hindi siya reliable. Ano most common reliability issue daw? Ewan ko ba't most common sa mata niya yun pero tama naman. Yun mo may isip, kadalasan at nakikita at nafe-feel. Ano most common reliability issue? Sa mga solid dosage forms. Nasa tablet ba, nasa capsule ba, o nasa suppository? Nasa suppository. Mafe-feel mo kasi yun pag hindi siya na-dissolve. Okay? So, ang tanong lang naman niya, select one example or the most common example of a reliability issue. Failure of a suppository to dissolve in the body temperature. Tama? Hindi nalusaw suppository mo sa puwet, edi wala. Hindi ma-release ang active ingredient, diba? So, may reliability issue siya. Tablet capsule kasi, pag hindi yan na-dissolve sa GIP, mafe-feel mo ba? Hindi, diba? Yun yun. Okay? Kaya siguro sa mata niya, most common, yun lang po. So ano nga bakit itong tao mo rin? Ano? Pag may narinig kayo, puwet o anong tawa ka. O yun. Ano nga ang asin? Well, naalam mo lang yung strength, potency, purity. Na kung tutusin synonymous. Hindi ko rin alam kay USP, ba't ganyan ang definition niya. Potency ay strength din at nakasalalay nga sa strength yung percent purity. Okay? So yun lang. Hindi ko maganda. So yun, ano naman ang QA? Sabi ko nga kanina, pangkalahatan. At laging tinatanong yan as in, ano ang roles ng QC? Ano ang roles ng QA? Sabi ko nga, predictable si Module 6 sobra. So, ang tanong lang naman niya, madalas, select daw or choose the role of the QA department. Choose the role of the QC department. Minsan naman, all of the following are roles of the QC department except. All of the following are roles of the QA department except. So, hindi mo kailangan ma-enumerate yung functions. Ang tatandaan mo lang lagi, si QA ay administrative. Bossing-bossing kumbaga. Doon tayo nagre-report sa QA. Si QC naman, more of the technical side. Testing. Siyempre, technical side. No? More of the laboratory. So, testing pa rin. More of the product. Ano ba ginagawa mo sa product? Tinetest mo rin. So, more of the testing side, technical side, ang QC. Yun lang yun So, sabi ko nga, pangkalahatan. QA is holistic. Pangkalahatan. Holistic. Okay? So, it will cover all matters that influence the quality of your product. Okay? Sabi ko nga, from the laboratory to the people who maintain the laboratory and facilities, housekeepers, to the environmental conditions, to the qualifications of the people, lahat lahat ay sakop. Kaya nga, everybody's business. Okay? At syempre, si QA nga, being the bosses, they ensure na ang pharmaceutical products mo na napoproduce is in accordance with the standards and specifications. Or in other words, nagko-conform sa standards and specifications para ma-assure nga na ang produkto ay magpe-perform din for its intended use. Yun lang naman ang ina-assure mo. Okay?
And syempre, they would incorporate CGMP kasama nga product technology at product development. Kaya yung iba, nagda-dive in sa QA. Kasi nga, mas gusto nila yung technical side ng product technology. Okay? Or yung mga protocols na ipa-adapt sa QC para sa technical side ng product technology. Mga innovations, mga nanoparticles, etc. Mga narinig siguro. Mga paggamit ng fully reads for cancer drug delivery sa specific cells, etc. So product technology, mga innovations, sa kanila manggagaling. Kasi nga, administrative eh. Si QC, more of testing lang kung pumapasa. Produkto, even, packaging, syempre. Okay? O pag tinanong kayo, marketing research, kaninong trabaho? QA. QA. Auditing, kaninong trabaho? QA. O, nakikita nyo yung point, di ba? Pag bossing-bossing yung trabaho o hindi involved yung laboratory, QA kagad. Okay? Testing of representative samples. Trigger word mo kagad, testing eh, di ba? QC. Ganun yan. Okay? Preparation of the standard operating procedures. Nila mo kagad. Bossing-bossing. The QA, ganun lang kasimple yan. Yung iba kasi ini-enumerate pa. Hindi na. Intindihin mo lang maigi, si QA yung boss, si QC reporting sa QA. Ganun lang lagi. At product focus, technical focus nga ang iyong QC. So, ano nga ang nagseset ng standard? Siyempre, USPNF. Paano nila napapublish ang USPNF nga? May convention na nagaganap, meaning symposiums and meetings, etc. Academic conferences between pharmacists, doctors, pharmacists in the academe, doctors in the academe, USFDA, WHO, hindi mo kailangan ma-enumerate, pharmaceutical scientists, chemists, etc. Meeting of experts yan. Hindi lang puro pharmacist yan. Okay? Yun ang point. Bakit ba rin? So they set the standards for quality and pag naset na nga, they publish po the USPNF na nire-revise tuwing kailan ulit? Every? Ha? 6 years. 6 months. Every year. Every year na. Dati kasi every 5 years. Luma yun. Huwag mamamali. Every year na. Kasi ang bilis ng development ng gamot ngayon. Hindi nakaka-cope yung 5 years. Na-obsolete yung USP. And it creates a problem nga para sa mga company at sa mga hospital at butika. Bakit? Ano sabi ng legal pharmacy nyo? Ano sabi sa legal pharmacy pagdating sa USP? Dapat meron ka yan sa butika mo. Kung yearly nagpapalit, ang mahal-mahal, umabot nga 30 to 40K ang USP can't afford. Hindi makakomply. Diba? Ang mga maliliit na butika, lalo pa solo owned yan, hindi franchise na kung sino mga TGP, Generica, Mercury, etc. Diba? Mahirap mag-conform sa requirement na yearly. Okay? Ano yun? Makapal na siya. Saan? Sa butika. Pero anong edition siya? Pansinin mo. Yun na nga. Diba? Nakikita yun, butika kayo, nag-e-turn kayo, diba? May USP, oo. Pero kopong-kopong pa. Diba? Mahal nga kasi. Diba? So yun, ang hirap eh. So anyways, ginawa na nga siyang yearly. Kaya lang, hindi pa rin nakakasabay ang USP sa trends. Kasi nga halos every 2 weeks, every month, may bagong gamot, may bagong supplement, diba? Kaya to compensate, nagpapalabas na lang po sila ng maninipis na USP pamphlet na hindi mo rin makikita sa Pilipinas. Kasi nga, syempre, may shipping fee yan, hindi naman gagastos din ng butika ang international shipping. Kaya marami tayong gusto sa pharma, hindi natin talaga magawa. Kasi malaking problema lagi, mahirap tayong bansa. Okay, real talk lang, hindi naman talaga Ayun. So sa mga nag-aay mag-abroad, ayun, pangit na daw pumasok sa Canada, pag-pharma, Australia daw is the way to go. And other European countries, sabi ni Ma'am Serene, na dumalaw dito. Parang natin siya, nag-resign siya 2009, dumalaw siya nung mga 2 days ago. So sharing ng professional experiences. Wala lang. Community pharmacy siya sa Australia at ayun, okay naman. Parang ang clinical pharmacist, kahit nasa community ka lang, at malaki bayan. Ayun. Australia.
nice to know, share ko lang. Sa Australia daw, hindi sila particular sa spelling. Kaya daw sa exam, wrong spelling is correct. Pero ang ending daw, pag pinasulat mo ng sentences, mali-mali nga spelling. Yun doon lang daw lang mga Pilipino sa spelling. Anyways. At ang challenge naman lagi, I think, for whatsoever country that you're going into, ang tingin sa'yo ng mga tao, bobo ka. Okay? Bobo ka, wala kang alam. Kasi bisita ka eh. So, kung kaya mo sikmurain ang mga discriminatory attitudes na gano'n, no? Sa umpisa lang naman then go for it. Okay? Sa dulo naman daw, worth it. Pero kung sensitive ka, huwag ka mag-abroad. Iiyak ka sa iyo. Kung sensitive ka talaga. Okay? Kung kilala mo sarili mo na very sensitive ka sa sarili mo, tapos hindi ka sensitive sa ibang tao, may kalalagyan ka. Madedeport ka agad. Sigurado. Hindi ma-probabilisa mo. Real talk lang. Kahit saan ka papupunta. Okay? Kaya yung standards mo sa sensitivity mo, dapat standards mo sa sensitivity sa iba ay parehas. Ganun yan eh. Siyempre, gusto mo kumita ng pera, ikaw mag-a-adjust. Hindi mag-a-adjust ang mundo sa iyo. Diba? Well, mahirap ang buhay. Ganun talaga. Mag-a-adjust ka. Okay? Ayun. So si USP nga, legally, ang nagre-recognize ng compendia, minsan compendiums, hindi ko na alam, ano ba talaga plural, of standards for our raw materials and finished pharmaceutical products. Kasama nga yung assay tests and procedures, pati expected results. Ano ulit tawag sa expected results na nakasaad sa USP? O kunyari, sodium chloride, nasol, ano yung mark? Ha? Ano ba sa Australia? House. Ayaw daw, gusto niya daw kasi sir ng mga eskinita. Ayaw niya daw doon. Eskinita. Wala daw kasi doon sir, sabi niya. Wala na. Sir, ayaw niya kasi doon kasi walang mga eskinita daw doon. Oo nga, Daw meron. ano nga yung may eskinita? Kalo ko iskinita. Ano? Ano Marge? Kalo ko iskinita. Yung maingay si Sweet na abala niya. Wala lang. Seryoso. Baka hindi siya maging highest bigla, laging highest. Okay, babaan mo naman daw yung standards mo. Kasi dahil sa'yo may bumabagsak. Okay. Joke lang, sweet. Tama yan, tuloy mo lang. That's the way to go. So yun. Ito wala nga sa books eh. Pero apat nga sila laging nasa choices niya, components of QA. Key components of QA. Wala sa book ito. So, una, qualification. Okay? Ang trigger word mo lang sa qualification, yun nga. These are, dito, protocols, okay? Na magpo-prove na everything is working correctly as expected. So, kasama nga dyan, everything na naman. Equipment, tao. Kasi usually pag qualification iniisip natin pang tao lang eh. Hindi, dapat equipments mo, reagents mo, laboratory mo ay qualified, kumbaga. Okay, so dapat na-inspect yan ng mga technical people na involved, na experts. Okay? Validation is simply verification, documented verification. Yun lang trigger word mo of your system and the related subsystems if they are performing them as expected or if they are generating the expected results. Yung assessment mo naman ang medyo tricky at marami nga namamali dyan. Pag sinabing assessment, nire-review mo yung mga previews or past experiences na kung saan umokay ang production line mo at QC testing. At yun nga, ina-assure mo ngayon na ganun pa rin ang nangyayari or everything has been unchanged. Okay? So yun lang. Assessment. Pinakamadali dyan yung standards and specifications. Kasi nga, yan yung mga characteristics na sineset forth nga natin for comparing our raw materials and pharmaceutical products. So, trigger word mo, requirements. Yun eh. Yan yung detalyadong requirements ng produkto, ng raw material, at ng equipment, syempre, no, na kailangan pumasa ang lahat. Kasi pag hindi ka makakatest for quality, syempre.
And then may mga, tawag dito, may mga causes sa QA. What do you mean by a cause? Mga events yan that lead to unexpected events. And yung unexpected event, pwedeng positive or negative. Okay? Uulitin ko ha. Pag sinabing cause, mga event ito or phenomena na nangyari na nag-lead sa magandang resulta or pangit na resulta. Apat din yan. Dati ko pa sinasabi sa inyo, pag apat sila, tandaan mo na. Kasi ang choices sa boards, apat nga. A, B, C, D. Okay? So yun, may tinatawag na ng assignable cause or special cause. So ito yung mga events na nangyari that lead to a surprising event. Pero, hindi mo alam talaga kung ano pinagmulan. At isa ulit na pero, ma-identify mo naman pag nag-imbestiga ka. So, undetermined pero identifiable. Ibig sabihin, nangyari na siya noon. Pero hindi ganun kadalas. Okay? Again, malawak ito kasi, kaya nga sinisimplify ko lang na pwede yan mag-lead sa positive or negative na event. Okay? Pwedeng may gumanda sa produkto mo, pwedeng may pumangit sa produkto mo. Okay? Yun yung positive negative para mas madali ma-imagine natin lahat. So, undetermined siya pero identifiable. Ang pinakamadali intindihin, probable cause. Sure ka na yun yung dahilan kung bakit may nangyaring positive or negative na event. Kasi it's well supported by facts and reasonable grounds. Ibig sabihin, nangyari na ng paulit-ulit yung event na yan. Kaya sure ka na yun talaga yung dahilan. And it's also supported by theories and facts. Okay? Ang tinatanong dyan, yung predictable cause na. Ang synonym niya bale, predictable eh. And obvious. Okay? Yun lang. So kung yung probable cause kanina, nangyari siya paulit-ulit, kaya meron ka ngayong sufficient reason. Gulat ako. Alam ko nalaglag si Vincent eh. Ang bilis ko kasing gumanon. Kala ko tataod ka. Okay. So yun. Yung probable cause, meron kang sufficient reason or mga facts na sumusuporta. Okay? Yung tawag dito, yung obvious cause or predictable cause naman, paulit-ulit na siyang nangyari. Maraming theories ang sumusuporta, kaya nga obvious na siya yung cause. At dahil paulit-ulit siya nangyari, siya nga ay predictable, preventable. Okay? At higit sa lahat, ang pinaka laging tinatanong, yung random cause. Ano ang tawag nga din sa random cause? Chance cause nga. Yan yung mga event na hindi mo pa na-encounter. Okay? Kaya tuloy, pag nag-lead siya into something positive or negative, hindi mo nga sure kung ano ang pinagmulan. Unidentifiable, unpreventable, inevitable. Siyempre, may mga nangyaring hindi inaasahan habang gumagawa ka ng gamot, di ba? Ayun. So, yan yun. Mga unknown cause nga or random cause. At wala nga yan sa books. Nagtanong lang din ako sa mga nasa industrial pharmacy or mga graduate ng BS Industrial Pharmacy, pati mga masters ng industrial pharmacy. Nasa UP nga lang meron. Okay? So yun, ano nga ang monograph versus certificate of analysis? Yung alam, hindi ko ma-assume na naaalala nyo pa kasi first year pa kayo nito, second sem. Ano difference yung dalawa? Si monograph, yung USP. Ibig sabihin, yung mga test na kailangan mong gawin, nandun, yung mga references and details for such procedures ay nandun din, pati ang expected result. Ano ulit tawag sa expected result? Official requirement. Okay? At yun nga, hindi ko pala natuluyan no, kasi nag-share ako ng mga kinuwento ni Ma'am Serene. Pag solid ang reagent na raw material, usually ano yung official requirement? Kahit mag-isulat? 99 to 100.5%. Para lang ma-visualize ng iba na hindi pa pamilya. 99 to 100.5% purity ang usually nire-require sa solid na raw material or solid chemicals na ipanggagawa mo ng gamot. So anything na hindi pasok dyan, bagsak. Yun eh. Pag ang lumabas sa assay results mo ay 98.9, hindi yan nira-round off, bagsak yan, rejected ang sample mo. Pag ang lumabas sa assay result 100.6, rejected pa rin yan. Ako yung punto, labas sa range eh.
Yun ang purpose ng official requirement. At mahigpit tayo dyan. Okay? Siyempre si USP ang mga police na nag-set yan. So, mahigpit din natin ini-implement. Kasi at the end of the day, what we're producing are medications. Diba? So, dapat mataas ang standards mo. Okay? A little bit of error can spell the difference between saving lives and killing people kasi. Okay? So, yun. Certificate of analysis naman, ano lang ang sinasabi? Yung mga test na nagawa mo lang. Pati resulta nila para makita kung nagko-conform ba sa official requirements or standards and specifications. So, kung ulitin ko, Certificate of Analysis, yung nagawa mo lang. Si monograph, kanino galing? USP. At mga kinaukulang regulatory agencies, especially FDA, DOH, kung Pilipinas ang pag-uusapan. Okay? Ngayon, kanina manggagaling ang Certificate of Analysis? Sa company yan. Okay? So, to make it simpler, monograph, yung mga test na dapat mo magawa. Certificate of Analysis, yung nagawa mo lang. Yung nagawa mo lang as the company. Kasi, in reality, hindi naman lahat meron eh. Tama? Hindi lahat kompleto reagents, equipments, instruments. Kaya meron ka talagang magagawa lang at hindi mo nga magagawa lahat. At yung resulta nga lang, dapat mo i-report. Okay? So, yun lang ang difference. So, ito na tayo, madali na to. Pag QA functions nga, pinaka-primary function nila, assure that policies pakipalitan, adept. Hindi inept. Adept, ADEPT. Adept with economical issues associated with manufacturing of the product and also quality checking. Pag sinabing adept, ano nga? Nakaka-adapt sa economic issues. Hindi mo nga kasi pwedeng tipirin ang quality. Hindi porket mahal ang bilihin at hirap ng buhay, titipirin mo na yung quality. Again, kasi nga, at the end of it, gagamitin ang produkto mo panggamot ng sakit. So, di mo siya pwedeng tipirin. So, dapat adept ang iyong policies to the current economic issues. And with the regulatory agencies nga, usually FDA, sila ang final authority for rejecting and approving your products and even raw materials before you formulate them into products. Camille, okay ka lang? Sige. Kasi wala, kala ko nahilo siya bigla. So ayun, ano nga, pag QA, nag-identify din at nagpe-prepare ng standard operating procedures. No? Ayun, syempre, QA, boss nga eh. So sila gagawa ng protocols, SOPs, na susundin ng lahat. Okay? At syempre, paano ma-check nga o ma-assure na sinusunod ng lahat? Kailangan gawin ang lagi tinatanong nga na trabaho ng QA actually ay auditing and quality monitoring. Syempre, hindi sapat na gumawa ka na ng protocols, procedures. Kailangan ma-check mo rin kung nasusunod o sinusunod ng mga tao. Okay? So, pag QC functions nga, again, ang essence nga, more of testing. Yun lang yun eh. Testing of what? Raw materials and representative samples of your product. Bakit nga kailangan ulit mag-sampling? Ba't kailangan mag-sampling? Pag magte-test ka ng quality ng mga produkto mo, ano ba sampling? Kuha ka lang ng maliit na sample, tapos yun yung itetest mo. At kung yung lumabas sa characteristics, i-assume mo na yun yung characteristics ng lahat. So, ba't kailangan yun? Kasi pag tinest mo lahat, wala kayo bebenta. Tama? Kaya kailangan mag-sampling. Okay? So, yun. Ano mga common QC tests? Meron ka nga IPQC. IPQC. Ano IPQC? Habang ginagawa yung produkto, chinecheck mo na agad yung quality. Ano mga common na IPQC test nga? Sige nga, nasa paper niyan at manu. Pag solid ang dosage form mo, ano kailangan? Angle of repose. Parang isip. Parang lahat malutong ako. Hindi niya lang angle of repose. Yung powder mo, kaya kung bumagsak sa table, may mabubuong cone. Pag mataas yung cone, pangit ang flowability niya kasi hindi bumababa yung powder. Pag mababa yung cone, okay yun. Ibig sabihin, yung powder mo, flowable siya, pwede mo ilagay sa tableting machine. Tama? Para hindi nyo na-connect ang inyong mga natutunan sa manu. Okay? So, flowability ang nare-represent ng angle of repose. To assure naman na compressible ang powder mo into tablets, ano kailangan? Na IPQC test in process. Compressibility. CARS Compressibility Index. Diba? Narinig na? Hindi pa? Talaga ba? CAR. C-A-R-R. Sige, sa kanila.
Ayun. Maraming IPQC test. Ayun, siguro ito makaka-relate. Yung mga dissolution test, disintegration tests for tablets and capsules, IPQC yan eh. In-process quality control tests. Okay? So ano pa ang kailangan gawin ni QC? Technical nga eh. Siyempre sila magmamonitor ng working conditions sa lab at even environmental conditions. Monitor ha? Monitor. Okay? And of course, sabi ko nga, kasama ang packaging, natural. Kasi malaki factor ng packaging mo para mabenta ang produkto, di ba? Sa target consumer. So ano ang tatlong area ng QC? Madali yan. May raw material QC nga, RMQC yun. Kahit huwag mo na i-spell out eh, madali yan. Ano ulit yung IPQC? In Process Quality Control. Ano yung FPQC? Finished Product. As in, nakapackage na siya. Okay, bubuksan mo yung package para makita mo from the packaging pa lang kung ano yung mga flow at ano yung hindi pasado sa quality. Packaging pa lang, pati yung seal. I-check mo yan eh. Okay? Tapos pag nabuksan mo na yung mismong gamot, yung container niya, i-check mo pa rin. Siya ba airtight, siya ba reclosable, tapos kukuha ka ng sample ng gamot sa loob, itatest mo yung API. Ngayon kung solid dosage form niya, itatest mo pa rin kung nare-release yung API. And again, ang release ng active mo ay anong klaseng issue ulit? Reliability issue. Okay? Eto na kami sa stability nga. Ano nga ang sinasabi pag stability? Bale, it's the ability of your product to retain its characteristics over time. Kumbaga kung ano yung itsura niya nung ginawa siya, dapat yung itsura niya pag iinumin na o ituturo, ganun pa rin. Okay? So yun. So it's the capacity of your product nga to remain physically stable. Ano pa? Chemically stable muna. Yung dalawa muna. Anong common na tinitingnan natin sa physical stability? Homogeneity. Homogeneity. Mukha bang one phase ang aking produkto? Example, oral solution. Di ba dapat homogeneous solution eh? Pag may nakita kang UFO, bagsak. Ano ulit yung UFO? Pero di official term yun. Ako naisipin yung official term. Si Ma'am Irvin nag-coin yun. Unidentified floating objects. No? Doon sa oral solution. O sa kahit anong solution, kahit hindi oral. Okay? Ayun, kung yung tableta mo puti, dapat puti siya. Pag puti yung ginawa, pag inom na ng pasyente, puti pa rin. Okay? So, anong common problem sa homogeneity ng tableta? Nagkakaroon ng abnormal colors. Nagkakaroon ng spotty. Diba? Nagkakabatik-batik siya. Puti siya, naging brown, etc. So, minsan naman, pag multi-compressed tablet, di ba maraming layer yan, 3, 4. Kita mo yung hati, di ba? O, yun. Pag nagkahalo-halo yung mga kulay, it simply means hindi na siya homogeneous. Di ba? Homogeneity issues na. Okay? Tapos yung suspension. Pag nag-caking, hindi mo na ma-redisperse. Di ba? Physical stability issue yan. Okay? Kasi di mo na nare-redisperse para maging homogeneous eh. Again, ang central concept, principle, homogeneity, chinecheck mo. Kumukha pa rin siyang one phase. O, pinakamadali, emulsion. Di ba dapat disperse yung oil sa water or yung water sa oil? Paano malalaman na hindi siya stable? Nag-iwalay yung oil and water. So ano nga ang solusyon daw, tinatanong sa module 5, pag nag-iwalay na emulsion at hindi na nare-resolve ng shaking or agitation, ano gagawin mo? Minsan common sense lang eh. Add more emulsifying agent. Di ba? Ganun lang. So yun. And then, pag microbiologically stable ang produkto, self-explanatory, hindi siya tinutubuan ng anong microbial common sa produkto? Fungi muna. Molds, yeasts, di ba? Ano pa? Bacteria, syempre. Ngayon, pag tinutubuan siya ng molds, yeasts, ano ang gagawin mo? Kung wala kang magawa, talagang hindi siya microbiologically stable. The only thing left to do would be to add preservatives. Okay? Ano nga ang sabi ng Orgmed teacher nyo? Pag mold, anong most common preservative? Pag mold, methyl paraben, yung may air. Pag yeast, ano nga? Propyl paraben. Okay? Tapos, ang toxic nga niya, tinatanong niya, anong MOA ng mga parabens? Alam mo lang, preservative yan. Ba't may MOA pa, di ba? Bubutas ng membrane.
More on that sa ibang subject na lang. Bubutas ng membrane ng fungi. Fungi yung target eh. Mold and yeast eh, di ba? So yun. Tapos ang gamot, syempre gusto mo therapeutically at toxicologically stable. Common sense na rin yan, I hope. Kumbaga, kung ano yung efficacy niya nung ginawa siya, dapat pag iinumin na, ganoon pa rin. Kung ano yung toxicity nung gamot mo nung ginawa siya, dapat pag iinumin na, ganoon pa rin. Napunan niyo yung sinasabi ko, ganoon pa rin, ganoon pa rin. Tama ba? Kasi ayaw mo tataas ang efficacy. Baka mag-lead sa untoward, unexpected effects. At natural, ayaw mo tataas ang toxicity. Tama? Kaya gusto mo mangyari, retain lang. Retain efficacy, retain toxicity. Don't get me wrong, maganda kung bumababa yung toxicity. Maganda yun. Pero it never happens. Siyempre, gamot mo nakastore lang eh. Ano yung magic? Habang nakastore siya, bumababa side effect niya. Diba? Maganda mangyari yun, pero walang nangyayaring ganon. It never happens. Okay? Ayun, ano ulit yung shelf life? How do you define shelf life? It's the time. Toxic ka. May 90% pa. Pero tama yun. Ano muna yung shelf life? Ano unang papasok dapat sa utak natin pag shelf life? Oras yan. Oras na kinailangan or itinagal bago ma-degrade ang active ingredient mo, sabi nga ni Soren, up to below 90%. Tama ba? 90% ay tinatanong. Kaya nga, pag sinabing, ang gamot mo na expired, ilang percent daw ang active? Laging 90% ang expected mo sana. Okay, 90% ang limit kasi. Minimum acceptable potency is 90%. So madali naman yung mga tanong dyan eh. Kunyari daw, active mo 100 mg. Sa expiration date niya, ilan na lang? 90 mg. Ganun lang yan. Lagi 90. Okay? So yun. Tapos, paano ka nga nag-stab testing? Stability testing? Stability nga. At pagkagawa ng produkto mo ngayong araw, let's say time 0, day 0, di ba? Anong gagawin mo? Galing. Store mo siya. Store mo siya. Pero, kailangan control ang temperature, ano ba? Humidity. Okay? At pag tinanong nga niya, ano daw ang pwedeng gumalaw ng stability ng mga gamot mo? Minsan, iniba lang yung version, ano daw ang pwedeng mag-accelerate ng degradation ng gamot mo? Sinabi niya eh, temperature, humidity, may isa pa kasi. At naka-Morse type nga siya, galing talaga. Light. Light. Bakit ilaw ay factor? Light kasi can catalyze oxidation. And pag tinanong pati, sorry na kagad, anong common mechanism ng degradation or expiration nga ng mga gamot mo? Oxidation nga. Tama? Most common na reaction pang metabolize ng gamot, ano ulit? Oxidation pa rin. Most common reaction pansira ng gamot habang nakastore, oxidation pa rin. Diba? So yun. O, sige. So kung yung stability ay oras na, ano yung expiration date? Sorry technical kasi talaga siya or medyo specific yung terms. So, stability is all about time. Time required for your product to retain the characteristics niya. Both good and bad characteristics. So, kunyari nag-formulate ka ng gamot, 100 mg sa day 0, okay? Day 0 or time 0. Tapos, paano nga ginagawa ang stab testing? I-store mo nga yung gamot mo sa specified temperature and specified humidity. And usually, every 3 months, nire-reassay nga siya. Every 3 months, ire-reassay mo. So, pag nire-assay mo ang gamot, syempre, as expected, medyo bababa yung active. Ano po? Sabihin natin kunyari lang, para madali intindihin, naging 98 mg pag-apak ng 3 months. Then, i-store mo ulit. Store mo ulit. After another 3-month interval, so 6 months na nga, all in all, no? Kukuha ka ulit ng sample, itatest mo kung ilan yung active. Let's say, yung lumabas na 95 mg. Then, uulitin mo yon after 3 months. Nire-assay mo na naman, ang lumabas ay 94 mg. Tapos, pag-apak ng 12 months, nire-assay mo na naman, ang lumabas na ay 92 mg. Then, pag-apak ng 15 months, matagal nga siya gawin.
umaabot ng active mo ng 90 milligrams. Then, pag-apak ng 18th month, doon na siya ng 88 milligrams. So, ano siya type ng produkto? 15 months. Good. 15 months. Okay? So, 15 months ang shelf life. Ang biglang dinugtong na tanong, kunyari lang, ano date ngayon? October 5. Sige. October 5, 2024, nakalagay bigla manufacturing date. So, ang tanong bigla, ano daw expiration date? Ha? So, ano nga ang quote-unquote formula, di ba? Pag expiration date. Idadagdag mo nga lang yung shelf life sa manufacturing date. Tama? And this is 1 year, 3 months. Okay? So, October 5, 2025, 1 year. Magdagdag ng 3 months, January 2026. Ang lalabas na expiration date with emphasis. Date ang hinahanap ng expiration date. Yung iba kasi sinasagot 15 months, shelf life yun. Pag sinabing date, dapat date ang sagot mo. Di ba? Kaya ako magkaiba siya. Technical nga. Pero madali naman unawain. Basta may nagpapaliwanag, I guess. So yun. Tapos, dapat lahat yan, of course, within your desired standards or specifications nga. So ano ulit ang stability, alam na natin, ina-assure mo lang naman yung produkto mo na kung ano yung itsura niya noong umpisa, ganun pa rin siya pagtagal. At ina-establish mo nga yan for the products, identity, strength, quality, and purity. So, ano nga ulit ang mga naaalala natin sana sa pag-estimate ng expiration date? So okay na tayo doon. Basta trigger word or keyword of stability, same lang siya nung ginawa hanggang gagamitin na. So ano ang minimum acceptable potency level? Sinabi na ni Soren, 90%. Tapos ito yung sinasabi ko. Common error sa pag-estimate na expiration date, madali yan. Pag masyado maaga, alpha error. Pag masyado late, beta error. Ganun lang. So alpha early, too early. Beta error naman ay too late. So ano yung general protocols muna sa stability testing? Dalawa yan Meron kang long term at short term. Pag sinabing long term, yan nga rin ay ano ang tawag. Dapat alam na alam, tinatanong nga, real-time stability testing. Real-time stability testing. At ang minimum time frame covered ay 1 year nga. Ibig sabihin, kung kukunin mo ang long-term stability testing, kailangan mong umabot ng 1 year of testing. Kaya nga hindi nagagawa sa school Okay? 1 year of testing of your active ingredient. Kung pumapasok pa rin siya sa acceptable nga na 90. 1 year 1 year. Minimum yon. So, ibig sabihin, pwede itong umabot ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, sometimes longer pa. Depende sa produkto mo. Kasi minimum yung 12 months Okay? So, yun na. Ang masakit sa ulo, yung temperature conditions at relative humidity na kailangan mo kontrolin. Okay? At puro nga yung ranges. Tatatalan laging plus minus 2 yung temperature range. What do I mean? Pag sinabing 25 degrees Celsius plus minus 2, 23 to 27. Diba? Plus minus 2 25 minus 2, then 23. 25 plus 2, then 27. At ang humidity mo, naka-report nga yan in terms of percent. Percent humidity ng working environment mo. At laging ang range nga yan, plus minus 5. Plus minus 5. So, ano daw ang humidity sa long term? 60. So, 55 to 65. Tama? So, minimum time period ulit ay 12 months. 1 year nga. Paano kung yung article mo, orgamot? Sorry yun ang term kasi ni USP dyan Article. Pag sinabi ng article, yung preparation mo, yung produkto mo. Pag daw ang article mo ay intended to be refrigerated, ano dapat? Ang temperature condition. Hindi temperature na ref. Ano temperature na ref? 2 to 8 degrees Celsius. Ano tawag dyan ni USP sa temperature na 2 to 8 degrees Celsius? Cold o cool? Magkaiba ba yun? Oo.
May specification kaya sa USB dyan? Cold o cool? Ha? Cool. Cool. Kasi anong definition ng cool sa USP? Not exceeding 8 degrees Celsius. Okay? Ay, oo nga no. Sorry. May mas malamig pa pala dito. Ay, may mas mainit pa pala dito. Sorry. I got confused. Thank you. Tama yung mga sumagot ng cold. Oo nga. Ito yung cool pala, sorry. Mas mataas nga siya. Yung cold nga, yung cold, hindi na talaga mainit. Wala lang. Hindi na talaga mainit. So, ito yung temperature nga ng cold, not exceeding 8. Yung cool, 8 to 15. Sorry. So, cold. Saan papasok na ang temperature ng rep? Sa cold nga. Hindi sa cool ha, sa cold nga. Okay? 2 to 8 eh. So, kapag ang article mo nga ay i-rep mo, okay? 2 to 8 degrees Celsius. Bakit walang humidity? Kasi wala namang humidity pag nakasara ang rep. Silyado yan eh. Diba? Ama, ito, pandilan ka. Diba? So yun, wala nga humidity. For articles naman na to be frozen o ilalagay sa freezer, ano nakalagay na range? Negative 15 degrees Celsius plus minus 5 degrees Celsius. So ilan yan? Negative 20 to negative 10 degrees Celsius. Okay? Na papasok nga saan? Pare, cold. Not exceeding 8 eh. Diba? Eh, negative nga yun. Sana klaro yun ha? Negative kasi yun. Negative 15, dagdagan mo ng 5, magne-negative 10. Negative eh. Negative 15, minusan mo ng 5, edi negative 20. So wala rin humidity. Eh kasi nasa loob ng freezer. Okay? So yun. Ano magandang gawin? Kasi ayoko siyang burahin. May i-compare tayo mamaya. So ano nga pag-accelerated ang stability testing? Ina-accelerate mo ang degradation ng produkto mo. Ay, negative 2. 2 to 8 nga. 2 to 8 degrees Celsius. Ano nga pag-accelerated stability testing? Ina-accelerate mo ang degradation ng iyong produkto. Kung baga challenge mo siya kung gaano siya kabilis ma-expire pag na-expo, ma-expire tuloy. Gaano kabilis mawawala ang active or bababa ang active kapag in-expose mo sa extreme conditions ng temperature and humidity. So anong temperature nga pag-accelerated? Ewan ko kung nakikita niyo yung pattern na. Ano ulit sa real time or long term? 25 at saka 60. Pag accelerated ka na, anong napapansin, mag-add ka nga lang ng 15 kesa memorizing mo. Add 15. So yung 25 magiging 40, yung 60 na humidity magiging 75. Plus 15 plus 15 lang. Kahit hindi mo alam na alam yung range na plus minus 2 at plus minus 5 eh. Mas mahalaga alam mo yung mismong temp at saka mismong humidity. So, in summary, general protocol yan ha. Pag real time, 25 yung temp, 60 yung humidity. Pag accelerated naman, plus 15 ka lang. So magiging 40 yung temp, 75 yung humidity. At since accelerated nga to na china-challenge mo yung gamot, mas maikse ang minimum time period covered. 6 months na. Accelerated nga eh. Okay? Ano rin ang tawag sa accelerated kaya? Yung long term, ano ulit tawag? Real time. Eh pag accelerated, short term stability testing. Mas may isa eh. Ganun lang. But wait, there's more nga. Ito yung mahirap na part. Nasaan na to? Yun. Okay. Sino ang nag-formulate nga ng mga temperature conditions na yan, pati humidity requirements? Si ICH. Pag tinanong, ano ibig sabihin ng ICH? Nag-set ng standards for the temperature conditions na ginagamit nga natin sa stability testing ay ICH. At pag tinanong, ano daw ang ICH nga? Anong meaning? Medyo mapanglin lang ang acronym kasi nga, ano siya?
International Council for Harmonization. At S talaga eh. Ewan ko, nung high school ako, nasanay ako sa Z na harmonization, di ba? Anyways, yun na nakalagay talaga eh. International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical Products for Human Use. Mapanglilad nga. Pero ICH lang siya. Even if you check Google, okay, or USB. So, sabi nga nila kasi, ang temperature mo, pati humidity, mag-iiba-iba yan. Depende sa region ng country mo, magbibilog. So, alam nyo ba yung mga climatic region? Sorry tinatanong yan eh. Climatic region, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. Mali, pakialam namin sir, di ba may weather forecaster? Oo nga yung twist nun eh. Yun nga yung twist nun. So, meron ka ng 4 na climatic zone conditions. So, meron ka Zone 1, meron ka Zone 2, Zone 3, Zone 4. Hindi. Baka yung iba hindi ma-visualize. Kasi sa boards, naka-Roman numeral sila. Minsan ganun eh. Pag naging Arabic, parang hindi mo na siya kilala. So, may mga pangalan pa nga yan. Okay? So, pag ikaw yung Zone 1, ikaw ay nasa temperate zone. Temperate ang tawag. Temperate kasi mainit, tapos mababa yung humidity niyan. Okay? And then, tawag dito, si Zone 2 nga ay subtropic or subtropical, Mediterranean din ang tawag. Subtropical, Mediterranean nga eh. Hindi na sanay magsulat sa whiteboard. Masanay sa sa screenhead sa tablet. Subtropic Mediterranean. Ano yung Zone 3? Naglulabat na agad ako. Hot and dry. Hot and dry. Si Zone 4, dalawa na. Yun yung update. Hot and humid. Hot and very humid. Minsan naman, nabalita mo sa choice, hot and higher humidity lang naman. Well, it means the same thing, syempre. Okay? So, eto ngayon ang magiging long-term stability testing conditions. Wala, mabubura ko talaga siya. Sige. Long-term stability testing conditions. So pag ikaw ay nasa temperate, labelan natin yung unang column ay temperature, yung susunod pa rin, relative humidity. So pag nasa temperate ka nga, ang temperature mo 21 degrees Celsius. And again, lahat po yan plus minus 2 degrees Celsius kahit nga hindi mo alam na alam. So humidity naman, as always, lahat din yan, plus minus 5% humidity nga. Okay? So pag temperate nga, 21 degrees Celsius, pati, hirap naman ang tumatanda, 21 degrees Celsius, 45% humidity. Okay? Pag subtropic Mediterranean ka, ang temperature requirement ay 25 degrees Celsius, at saka 60% humidity. Pag nasa hot and dry region ka, 30 degrees Celsius, ang relative humidity mo ay nasa 65%. Ay hindi, dry nga eh. Sorry, 35%. Mababa nga, dry kasi. Yung naisulat ko 65 sa kasunod, 30 degrees Celsius, tapos humidity mo nga ay 65% relative humidity. Sa hot and very humid, 30 degrees Celsius, humidity mo, 75% relative humidity. So again, mga long-term stability testing conditions yan. Yung nasa notes kasi general yon, general protocol, general conditions. Ito, yung specific.
Okay? At pag tinanong, ano daw ang Pilipinas in terms of climatic zone? Zone 4. Zone 4 tayo. Zone 4 tayo. Minsan hot and humid nga, minsan hot and very humid. Huwag ka sasagot ng specific na 4A, 4B. 4 lang. Kasi nag-iiba humidity condition natin eh. Okay? Pwedeng humid, pwedeng very humid. Sorry na. Bigla kasing nagkaroon ng dalawa. Dati 4 lang yan eh. Hot and humid lang. Okay? So minsan ganito tayo, minsan ganun tayo. Okay? So yon ang long term. Kahit hindi mo masyadong alam na alam to, mas mahalaga, alam mo yung mga tawag. Alam mo yung mga tawag. At alam mo kung saan papasok ang Pilipinas. Zone 4 nga. Okay? So yon. Tapos, there's more. Sorry. Pag accelerated nga na stability testing. By the way, lahat to, dahil long term, ano minimum time period covered pa rin, di magbabago 1 year, 12 months. Okay? Sa accelerated stability testing conditions naman, may makikita ka doon, accelerated ambient. Ibig sabihin, normal na accelerated stability testing study yan. Kaya as expected, siya pa rin ay 40 degrees Celsius at 75% humidity. Yung nakita nyo sa slide. Yun yung ambient. Yun yung normal. Okay? Normal. Natural lang na accelerated stability testing. Bakit ko in-emphasize na normal? Kasi meron ding accelerated intermediate. May bago ng accelerated intermediate. China-challenge mo yung gamot pero hindi masyadong malala yung challenge. By saying hindi masyadong malala, temperature nga bale 30 degrees Celsius at humidity mo 65. Ano napapansin? Nag-minus nga lang siya ng 10. At kung ikaw ay pansinin talaga, yan nga ay kamukhang-kamukha ng hot and humid. Diba? 30 and 65. Ito yung madali eh. Paano daw ang accelerated stability testing ng articles na i-ref? Anong temperature and humidity requirements mo? Ulit. Accelerated stability testing ng gamot na i-ref. Ilalagay mo sa ref eh. Supposedly. So paano mo i-accelerate ang kanyang pagkakasira? Ano nangyari kaniya? Paano may accelerate ang pagkakasira ng gamot na supposedly nakarep? Ha? Ano yan? Tama. Galing ni Abby talaga. Matalas mata. Ilabas mo sa rep. Yan ang condition sa labas ng rep eh. Kanina, sa general guidelines, tingnan mo. Ano nakalagay doon sa general guidelines? Sa long term. Long term ha? Ano? Di ba ito? 25 at 40. At 40. Tama ba? 60 kasi, sorry. 60 nga. Yung general guideline, kaya gano'n, yun yung normal condition or usual condition sa labas ng rep. Ilabas mo sa rep. O, dahil mo yung kasunod. Bakit? Yung kasunod kasi, accelerated stability testing ng freezer or substance or article to be frozen na. O, pag nasa freezer, anong gawin mo? Ilagay mo sa rep. Tama. Galing. 2 to 8 degrees Celsius. Ina-accelerate mo eh, yung expiration. Dapat ma-freezer mo siya na negative 20 to negative 10. Napakababa. So, paano mo i-accelerate yung expiration niya? Ilagay mo sa rep, ibaba mo sa rep. Tama? Mas mataas kasi temperature noon compared sa freezer. At syempre, walang humidity. Kasi nilagay mo sa loob ng rep eh. Okay? Ayun, ewan ko itong dalawa madali. Kasi inuunawa lang. Unawain mo lang. Yung gamot i-rep dapat eh. So, paano mo i-accelerate yung pagkakasira niya? Di labas mo nga sa rep. Yung gamot mo, i-freezer mo eh. So, paano may accelerate yung pagkakasira niya? Di ibaba mo naman sa ref. Kaya ngayon ko sanang burayin yun nandito para ma-compare nyo to. Yung nasa baba.
So dyan matatapos ang mga guidelines, no, ni ICH. And again, ito mahalaga kasi, palibasa ini-ignore sa review centers. Tapos, ito naman madalas itanong. Yung name lang, kahit hindi na yung temperature and humidity requirements. Okay? So, yun lang, if ever you will try to recall the numbers, yung nga, story rep to AQC, mga numbers ang magpapahirap dyan kasi mga constant yan, at sila ay set forth ng mga authorities, hindi natin mababago. Yung temperate, mainit. Di ba? Mainit at medyo mataas ang humidity. Medyo lang. Kasi mamaya nga may dry, sobrang baba. Di ba? Ang humidity. Yung subtropic, isipin mo lang, kamukha siya ng general condition nga na 25 at 60. Di ba yung general nga kanina sa long term? 25 plus minus 2, 60 plus minus 5. Kamukha ng subtropic na. At yung magkakatabi, hindi ka malilito. Pare-parehas hot. Di ba? So 30, 30, 30. Isipin mo na lang, tuyo nga eh. Tuyo nga. Kaya ako pinagalitan ko rin sa sarili ko. 65 yun na isulat ko eh. Tuyo nga sa mababa humidity. Okay? So, dagdagan mo 30, ayun na, humid na siya. Very humid, add 10 lang. So yun, kung gusto mo lang, ma-recall yan, if ever. Pero, bihira itanong. Yung mga mismong temperature at saka humidity conditions ng kada climatic condition. Okay? Or climatic zone pala. Ay, sorry. So, hindi natin sure sa generation nyo, pag kayo graduate, kung babalik ang cycle. Okay? Oo. Well, yan naman talaga realidad yan eh. Last minute kasi nila ina-announce kung mag-aalo sila ng cycle o hindi. Pero so far, sa tatlong sunod, dalawang sunod, wala kang cycle. Basic calculator na. Then again, we will never know sa era nyo pag kayo ay kailan ba expected boards nyo? 2025 November malamang. Doon sa mga magpapadelay, and then 2026 April. Diba? Kasi November, April tayo eh. Dati ano yan, panahon namin, January tsaka June. Maganda yung hatian, 6 months talaga. Ngayon ang pangit ng hatian kasi November at April. Oo, tapos ang daming chismis, di ba? Sa SOCMED, tama ba? Sa mga groups ng pharmacy reviewees, etc. Ano sabi? Mas mahirap ko yung April boards. Ayun, nagbabasa kasi. Oo, yan, huli, nagbabasa. Tinatanong kasi ng mga estudyante, sir, totoo ba? Hindi siya mas mahirap. Mas maisig kasi yung oras mo para mag-aral. Bakit? Siyempre, magpapasko ka, mag-New Year ka. Kailan ka magre-review? January pa. Sipin mo, January, February, March, April boards. Ang November boards. Gagraduate ka let's say ng June, July, August, September, October. Haba, di ba? Pwede mo itama yung November 10 kasi minsan third week yun ng November yung course. So, mas mahaba ang preparation mo. Okay? So, yun. Ano, March? Okay. Pero may pumapasa ng April, Siyempre. Tanong, sir, paano yung iba? Ba't nagtatak pa rin pag April? Kasi nga, nag-review sila July pa. So halos isang taon ang paghahanda. Kasi nga ang daming inaaral. Okay? Kasi nasabi ko po, mahirap pumasa ng April boards by May, June kasi January ka pa nakakaaral. Well, di ba? Kasi ang kultura, December, gusto mo magse-celebrate ka. Pero kung disiplinado ka, na November, December pa lang, nagre-review ka na, wala namang problema. Kung kaya mo. Okay? Kasi kami nga January eh. Kaya no choice kami. Pasko, putukan, hawak namin reviewer. Kasi January na eh, kasunod na po. Kaya yun yung setup namin. And graduation on March. Kaya imposible ka makatake ng June. Kasi 3 months is just too short. 3 months is just too short. Kaya yung April nga, sinasabi ko ulit, it's just too short. January, February, March. 3 months lang ang preparation mo dyan. Tapos ang boards mo, first week ng April. So wala kang mapapakinabangan na oras sa April. Kasi maaga nga ng April ang boards. Okay? So yun. Nakita nyo ba yung post ni PPHA? Hindi kayo nagpapalo sa PPHA. Dapat ito kayo magpalo. Yun ang maganda i-chismis.
Kasi naghanap na sila ng ino-nominate na bagong Board of Pharmacy for next year. For next year. Ano ba yun? Next year na yun. Dapat. Kasi overstay na yung tatlo eh. Nakakatatlong term na sila eh. Ang term kasi 3 years lang. 20, ano pa sila doon? 14. So naka 3 terms na sila. It will be the 4th term if ever next year sila pa rin. Marami nag-nominate kay Doc Mike. So, Ay, mag-take na kayo, guys. Kaya ba? Mag-take na kayo. Ayaw dito ba tayo? sabi tuloy yung mga estudyante na graduate na, naku po, baka wala nang masabi. Hindi, ayaw ni Doc Mike in fairness. Kasi pa captured pa man din. Ayun. Hindi kasi may government na siya position. Hindi pwede dalawang government position. Only government position yan. Hindi ko nga alam, kakasabi lang. Hindi ko alam. Yun yung sabi niya mismo. Pero dati pa niya iniisip yan, way back. So eto na tayo sa general methods na ginagamit sa quantitative farm care. So ano nga ito? May volumetric analysis. 4 yan na naman. Again, 4. Volumetric analysis, physicochemical, gravimetric, special. So ano ulit pag volumetric analysis? Ano synonym nga? Titrimetric analysis. Or ano rin? Titration. Yun lang naman. So ano nga ang ginagawa o nangyayari pag nagtatitrate ka? Ito ulit. Di ba, kunyari, mag-a-assay ka ng hydrochloric acid. So acid. Yung acid mo na sample, dinidissolve mo nga sa analyte solution. Di ba? So kunyari, dalawa siya. Siyempre, in reality, hindi nga natin yun nakikita. Kasi nanoparticle yun eh. So, dapat pag titration, sure kang may reaction between titrant analyte nga. So, ito yung analyte solution, ito yung titrant. Ulitin ko, tinawag ko siyang titrant. Ulitin ko rin, tinawag ko itong analyte. So, ano lang ang meron sa titration kung hindi natin naunawaan nga noon, no? Kasi nga, bibilangin mo to dahil hindi mo yan nakikita. Kaya tuloy, yung titrant mo na ipangbibilang mo, dapat alam mo ang concentration. Uulitin ko, dapat alam mo ang concentration. At usually nga, ano ang concentration ulit? Normality or molarity. Ayan na naman, sana may dala kayong calcu. Okay, syempre, request nyo to, analysis 1. Alam nyo, malamang may calculation, di ba? Di ba? Kailangan alam mo yung bilang niya. Or in other words, yung solution na yan, dapat alam mo ang dami ng solute niya. Kasi ipang bibilang mo siya ng analyte eh. Okay? Kaya nga, anong definition? You have a solution of known concentration that is chemically equivalent to your analyte. And the volume of the solution nga of known concentration is assumed to be the quantity of your analyte. So, sinabi lang kung ilan to, yun din yun. Kaya nga binibilang mo to. Kasi chemically equivalent na sila. So, kung ilan ang nagagastos dito, siya rin ang bilang nun. Yun yung essence ng titration. Kaya mahigpit tayo sa pag-measure nito. Kasi pag namali ka, mamamali ang bilang mo ng analyte. So ano lang ang tawag kay analyte pa? Sample, sige, ano pa? Titrant, sana naalala. Titrant, down, nasa baba. Titrant, taas. Di ba? Yung pinang-tatitrate, titrant. Yung tinatitrate naman, nasa baba, titrant. So ano pa nga ang lagi ring tinatanong na tawag sa titrant? Ang makikita mo sa mismong tanong niya,
It's a solution of known concentration. Tapos hindi mo yung makikita. So ano hanapin mo? Tama. Volumetric solution ka, ano pa? Standard solution. Dapat alam na alam. So pag sinabi pa lang standard solution, okay, alam ko ang concentration. Alam ko ang normality, molarity niya. Okay? So yun. So anong tawag sa proseso na inaalam mo yung concentration? Standardization. Ganun lang. Tama? Kasi nga pag standard na solution, alam mo na yung concentration eh. So this standardization, inaalam mo yung concentration. And how do you usually do standardization daw? Magta-titrate ka pa rin. Diba? So dun sa nalos, kaya nga volumetric, sinusukat mo volume ng iyong standard solution. And that is assumed to be the amount of your analyte already. Or you can calculate the amount of your analyte from that same volume of solution na alam mo na concentration. Okay? So again, ang tawag din, titrimetric analysis, dapat alam na alam. Tawag mo rin titration nga. Okay? So more on titrate. Sige na, tuloy ang andito na kasi. So, ito na. Mag-a-acid ka nga ng muriatic acid, hydrochloric acid. So, dalawang particles nga siya na hindi mo nakikita in reality. Okay? So, pag nagpatak ako ng NaOH, ano ang mangyayari? Magrarap yung isa, syempre. Para lang mas makita natin. Yung pangalawang patak ng NaOH nga, magra-react doon sa pangalawa. O di, ubos na. Ubos na ang analyte mo. So yung nagastos na titrant nga, mabibilang mo ngayon yan dito. Sa iyo, ano nga yung pang-titrate? Yung glassware. Burette. Burette, di ba? So yun. Nakikita mo ba na pantay na ang nag-react? In reality, makikita mo ba yan? Hindi. Di ba? Kaya hindi mo alam kung kailan ka hihinto. So paano mo nga malalaman kung kailan ka ito? Magdadagdag ka ng indicator. Yun na. Ano nga ang indicator? Organic substances, organic acids or bases that change in color when the pH of your solution has been affected or changed. So ang sinabi lang, nagpapalit siyang kulay pag may palit ng pH. So ito na. Ito pantay na. Pantay na. Okay? Pag nagpata ka ngayon ng NaOH pa, ano ang mangyayari? Uy, sobra na ang NaOH. It now makes your solution basic. Why am I using the term sobra? Wala na siyang pagre-reactan, inubos na nung mga nauna. Kaya yung susunod na patak, wala ng HCl. In excess na nga siya. At doon ka magkakaroon ng palit pH, doon ka ngayon makakakita ng palit ng kulay. At pag may palit kulay na, ang tawag mo na ay endpoint. Huwag kakalimutan. Yung may color change, endpoint yun. Kasi pag walang color change, hala ka pa sa endpoint. Kaya nga endpoint eh. The point at which you stop titrating. Simply because of an observable color change. Yun ang keyword mo, yung color change. Okay? Ano nga kapag Ano nga ba kapag physicochemical method? It's more of testing for literal, physical, chemical properties. And pag tinanong, usually ano nga ito? Quantitative ba? Hindi eh. Usually ano to? Qualitative. Kasi ang physical at chemical property ng mga bagay-bagay, raw material, gamot mismo, ay constant. They don't change with quantity. Tama ba? Ang kulay, kay madami, kay konti, constant ang kulay. Physical property. Diba? At ano nga ang common na tinetest dito? Pag solid, ano kailangan mong kunin para ma-confirm na siya yun? Mga confirmatory test din sila. Pero, physical properties nga.
So ano? Pag solid, melting point. Tama? Constant yun eh, kahit anong solid. At pag nag-iba yung melting point, alam mo kagad, hindi siya pure. Or hindi siya yun talaga. Napeke ka sa raw material. Okay? Kasi nag-iba yung melting point na lumabas eh. Paano pag liquids? Obviously, freezing. Minahirapan mo pa eh. Pag liquid, freezing point naman. Freezing point. Pwede rin pH actually. That's good. Freezing point. Ano pa? Pag chemical test, tama. Yun. Flame test, precipitation, chemical properties eh. At ano pa? Yung hindi nag-change nga lang in terms of the measurement. Kahit magbago ang bilang ng sample. Kaya madami kay konti, hindi nagbabago ang isomerism. Di ba may dextrorotatory, may levorotatory, yun din yung conflicted ako, ano ba, mag-ORChem ba muna ako, mag-analysis 1 kasi may mga ORChem terms na dyan. Anyways, dextrorotatory isomers, levorotatory isomers, may erythroisomers, enantioisomers, etc. etc. Ang lagi ngayon tinatanong sa modern day trends yung mga isomer. Kasi tayong bagong gamot, eh hindi naman talaga bago. Isomer lang sila ng mga lumang gamot. Okay? Kanyari. Ha? Ah. Eh. Wala na. Wala. Hindi ko alam ba? So, patay muna. Eh, bala. Pero may break naman na tayo. Lapit na. So, yun. Ano nga pag gravimetric? Ano lang aabangan mo? Pag may gravity weighing. Di ba? So, may titimbangin ka. Ang sinabi nga lang niya, yung target component mo, i-separate mo muna as a pure substance. Dapat lang. Kasi nga titimbangin mo eh. Okay? So, it will involve, ang trigger word mo dyan, may separation ka muna. Yung separation mo nga lang, pwedeng physical method, pwedeng chemical method. And after separating nga, weighing of the obtained product, kung chemical method ang ginamit mo. At ano pa ngayon, isa-separate mo siya. Siyempre, pag na-separate mo, dapat ma-purify, ma-weigh. Kasi di ka pwede magtimbang ng hindi pure na solid. So, ang tinatanong doon, ano nga ang physical separation na madalas ginagamit sa gravimetric analysis daw? Sagot ay solvent extraction. Sa PICOG, nagagawa siya minsan, madalas hindi. Sa QC natin doon, dahil kakabalik lang natin ng F to F at sobrang konti ng pwede natin gawin, hindi nga natin nagawa ang assay of caffeine na gravimetric analysis. Okay? So, pwede mong gawin. Kunyari, gusto mong bilangin ang caffeine ng coffee powder, no? Ang magagawa mo nga, physical separation. Physical separation. And again, pag physical separation, most of the time, it's solvent extraction. Okay? So, ang caffeine ay organic. So, yung coffee powder mo, lalagyan mo nga ng organic na solvent. Okay? Yung organic na solvent, makakapture niya, ma-extract niya yung caffeine. Tapos, ilalagay mo na siya sa evaporating dish. So, nandun na yung organic solvent mo, let's say chloroform na. So, nakadissolve na doon yung caffeine. Again, coffee powder, nilagay mong chloroform, na-extract niya yung caffeine. Tapos, yung chloroform extract, nilagay mo sa evap dish. Siyempre, pag ininitan mo yan, very volatile yung chloroform. May matitira nga ditong solid residue na matitimbang mo na as caffeine. Yun lang naman ang essence pag gravimetric eh. May titimbangin ka. Pero bago ka magtimbang, i-separate, purify, dry mo muna ang substance, syempre. So yun yung physical separation. Kasi nga, pag chemical separation, malamang may chemical reaction. Ano nga ang dalawa? Precipitation at saka ano pa? Decompose. Wala. Hypoglycemic ako pag ganito. Precipitation at saka ano pa yung pangalawa? Decomposition by ignition. Namamay yung spelling. Sabaw na sa pagod, I guess.
Precipitation, decomposition by ignition. So ano nga pag precipitation? May nabubuong water insoluble substance. Kunyari gusto mo mag-assay ng table salt. Kaso wala kang pang-titrate. Pwede mong gawin, pag-reactin mo muna siya kay silver nitrate. Kasi sure ka doon na si silver mag-react na sa chloride, magiging silver chloride precipitate. At eto nga, magiging sodium nitrate. Ano nga sabi natin yung Gen Chem? Ano yung precipitation or solubility rules? All chlorides are water soluble except silver, mercurous, plumbous. Kaya alam natin kagad, ito yung precipitate. Kaya alam din natin kagad na hindi ito yung precipitate. Bakit nga? Ano yung first rule sa solubility guideline? All nitrates are water soluble. And nitrate yan eh. So hindi siya ang precipitate. Tama? Tapos ano pa? All salts o alkaline metals ay water soluble. Kaya nape-predict mo nga kung sino yung precipitate because of your solubility guidelines, di ba? Ng mga inorganic salt. So ito na nga ang silver chloride mo. So again, nag-a-assay ka ng table salt. It's like, okay, may table salt ka na nakadissolve sa solution, nakadissolve, so hindi mo alam kung ilan. Eh, gusto mong bilangin, ano pwede mong gawin? I-precipitate mo nga as silver chloride. Kasi once na namuo siya, pwede mo na, i-separate. Para may isa-separate, ang precipitate, una mong gagawin ay paano mo tatanggalin yung precipitate doon? Kunyari, namuo na si silver chloride. Yung gagawin mo? Filtration. Di ba? Filter out mo. Pag na-filter mo na siya, anong gagawin mo doon sa residue? Tuyuin mo. Pag tuyo na, pwede mo na timbangin. At kung ilan yung timbang na mabubuha mo, pwede mo ma-compute yung analyte na pinanggalingan by ratio and proportion nga. Di ba? Kasi stoichiometric sila eh. Ano ulit ibig sabihin pag stoichiometric? Kung ilan to, okay, yun din yun. Kaya nga, pag natimbang mo to, you can actually calculate the actual amount of the analyte na pinanggalingan niya. Kaya pwede nga siyang assay method. So, pag decomposition by ignition ka naman, well, ano nga pag nag-iignite? You put your sample inside a crucible with cover, initan mo lang siya until maging abo. Literal abo. Ang tawag nga sa assay method, ash content determination. Ash content determination. At pag tinanong, ano nga ang ash content ng iyong crude drug? Di ba lagi natin, ash content determination para po yan sa crude drug or vegetable drugs, mga natural drugs nga. Ano ang nabibigay sa atin ng ash content determination ulit? Lagi tinatanong pa rin, hindi nawawala, inorganic matter. Inorganic salts. Kasi di ba, pag crude drug, organic yan, maraming carbon. Kaya ang inorganic salt niyan dapat konti lang. Kasi pag marami, it can be toxic. Okay? So yun. Kaya yung mga leaf, mga bark, mga roots ng mga sari-saring plant part, even seeds, pwede mo nga i-ash content determination. Pag napataas ang ash content, rejected. Kasi it simply means mataas nga ang inorganic matter. Ayaw mong mataas ang inorganic matter kasi organic sila eh. At ang inorganic matter na laman ng mga crude drug ay pag tinanong pa rin, laging ano nila, impurities. So dapat mababa. Dapat maglagay kang limit. Okay? And last but not the least, kahit hindi ko naburahin yun, basta special method, hindi lang pumasok sa unang tatlo. Okay? Kagaya ng mga nagawa nyo na sa thesis nyo, sa ibang subject. Microbial assay of antibiotics. Paano ka nag-assay ng antibiotic? Ilang thesis ba dito ang antimicrobial? Meron. Paano kayo nag-assay? O nga kayo Yuri, di ba? Hindi ba kayo? Ito sinarayan niya. Paano kayo nag-assay ng inyong antimicrobials? Papatubo ka na gagawa ka culture media, patubuhin mo yung microbe, lagay mo yung antibiotic. Diba? Agar well, paper distribution. So ang punto, sa ganung assay, nag-titrate ka ba? Hindi. May tinimbang ka ba? Hindi rin. May check ka bang physical property, chemical property? Wala rin. Kaya special method. Tapos yung mga bioassay sa PICOG, dito rin papasok. Alam niyo yung mga bioassay sa PICOG? Kunyari,
Official test animal kasi tinatanong doon eh. What is the official test animal for testing atropine? Cat. Kaya nga, catropine, ang pananda ng marami. Ano official test animal pang check ng activity ng insulin? Rabbit. Rabbit. Okay? Dugo ng rabbit kasi. Susukatin mo yung pagbaba ng glucose. Ano official test animal pang check ng pyrogens? Ha? Lahat yung papatayin after. Oo. Oo, sadly. Ano? Official test animal ka pa na produce nga? Pyrogen. Pyrogens. Rabbit pa rin. Rabbit pa rin. Ano yung pyrogens? Nagkakos ng fever. So marami pa yan. Didiscuss natin lahat sa dulo. QC2. Baga. May mga official test animals. So yun, sige. Hanggang dyan na muna bago tayo mag-dive sa next topic. Break na muna natin. Total, halos 2 hours na rin. Hindi ba lamig na lamig na?